May baka nga pala tayo dito ngayon. Yan, inaalam. Sobrang payat. Ano, ito ay dati pinaalagaan ko dun sa aking tropa. Kaso inapabayaan dahil yung anak niya ay na-ospital. Kaya napabayaan. Yan. Dati natin tagapag-alaga. Kaya ano, na-confine yung anak niya saka yung asawa. Payat. Kaya kinuha na natin. At tayo na lang ang magpapalusog uli. Yan. Alamin na natin. Tayo na lang uli ang magkukondisyon. Kawawa naman napabayaan. Sobrang payat oh. Hindi ka na. Payat. Ang pangalan nito ngayon ay si Payat. Malago naman ang pastulan din sa amin, no. Yan. Kaya sabi ko dun sa sa aking tropa, ako na lang ang mag-aalaga ngayon. Yan, binigyan ko na lang siya ng kabahagi dun sa pag-aalaga niya. Tapos tayo na mag-aalaga. Kasi kawawa, napapabayaan nga dun. Madali lang naman ito, isusuga lang. Yan. Pinapalta ko lang. Yan, dyan na siya. Maya maya tiyahin babalikan pag mainit ang araw. Ano pa naman maaga pa. Mayroong baka dong isa din. Baka ng iba kasi dati walang pinapastol ako dito. Kaya yung iba dito nakikitali. Hinahayaan ko lang dahil wala naman akong pinapastol dati. Ayan. Teka, iiklian ko baka pala abot sa bangin. Bangin na rin, labak na rin. Bangin ito sa may mababang ito. Iklian lang natin ng konti. Baka makaabot sa bangin at gumulong. Kasi nga, sukatin mo nga. Sukatin mo nga. Kung nasaan. Yan, ang pangalan ito si Payat. Ito si Payat. Mag-ina ito yung bisiro. Na doon siguro sa ibang baka. Lumapit doon sa ibang baka. Pagka na dito mamaya ipapakita ko sa inyo. Sobrang payat din ng anak. Ganito lang ang paghigpit mga kadampa. Iikutan mo lang na gano'n. Yan. Yan, tapos sasabit dito. Kahit umikot-ikot siya, hindi siya sisikip. So, hindi siya magpupulupot dito sa poste. Ayan. Ayan, kain ka lang dyan. Payat. Hindi na inabuo-buo ko sa mga panahon lagi. Tapos yun guys, kaya rin malinis. Ito, dyan dumaan yung ating kwan. Pakita ko sa inyo. Marami tayong napalibing na baboy, mga kadampa. Nadisgrasya yung ating ibang baboy dun sa sa sakit. Yan, dito namin pinapadaan. Yan, palabak. Tapos doon natin binabaon sa babuyan. Sa niyugan, sorry. Yan sa may niyugan na yan sa baba. Medyo malambot-lambot ang lupa dyan. Ang daming napabaon dyan na baboy. Wala tayong magagawa kasi lahat naman taga rito sa amin apektado Pero awa ng Diyos, ang dami-dami pang natira sa atin. Doon sa akin lulo, doon sa kabilang yon, talagang milyon ang kanyang nalugi. Sa atin awa ng Diyos ay dahil iningatan natin, ating nilagyan ng bakod na binakura natin ng trapal. So
medyo naiwasan natin ang paglala. Yan, nandito na tayo sa ating manukan. Yan. May video ako nito nung pagbabakod ko dito, hindi ko na naipakita sa inyo. Hindi ko na na-upload dahil nga nagka-problema. Nung sa babuyan, masyado akong busy. Ako'y takbo sa bayan lagi. Takbo ako sa bayan lagi dahil bibili ng gamot lagi. Yan. Ito yung aking mga manok. Ikinulong ko dito kasi kung saan sila nangingitlog. So yung ating dating bahay, yan, dito ko na lang sila kinulong. Yan. Sinasara ko na lang ang mga pinto dahil sayang inaakyat sila dyan doon sila naipot sa loob. May nahunin ko lang si sistas Ayun Yun parang lovebird, kulay green din na may pula sa dibdib. Yan Ito yung ginawa kong patukaan sa kanila. Yun lang, pansin ko dito, ginuguyam. Laging ginuguyam ito. Ang problema ko dito, laging maraming guyam sa umaga. Ayun sobrang daming guyam pansin nyo. Dami. Kasi yung mga tapo na feeds, yan, kinakain ng guyam. Yan. May water supply naman ako din Yan, galing ito sa sapa. Nilinya ko dun sa aking tangke. Tapos nilagyan ko rin ng linya dito. Yan, nililinis ko muna. Kasi daming guyam Yan ang problema. Araw-araw yan. Kaya araw-araw ko nililinis yan. Ganyan lang paglinis ko kasi palusong naman Kaya tatakbo na dun ng tubig. Kasama na yung mga langgam, mga guyam. Dadala na. Tsaka kahit walang langgam, nililinis na rin dahil iniiputan nila yung patukaan. Dali naman manlinisin, madulas naman yung madulas naman yung hose. Pero pang isa, dalawa ito hindi tayo dumaan. Yan, tinututo ko din sabi ko sa inyo, iniiputan nila. Huwag iniiputan din iniiputan nyo guys, iniiputan ng aking mga manok ng kanilang patukaan. Sanay ng gayon. Ang lalagay ko lang din yan. Ito naman yung kanilang painuman. Ito yung drum na maliit, biniya ko. Tapos ginawa kong painuman. Nililinis din araw-araw dahil nilulupaan din nila. Yan. Nauubos nila kalahati lang dyan. Tag-ulan Tapos ang ginawa ko, pinaghiwalay ko yung dalawang patukaan. Isa dito, isa doon sa kabila. Nag-aano sila, nag-aaway-away. Ito pinakamatapang itong isa nito, si matandang inahin. Talo yung maliliit, yung mga bago. Kumuha tayong patuka. Ari dati namin CR nung kami din pa nakatira sa kubo. Yan, nandito pa ang bahay namin. Ang sarap pa rin din Kaya lang minsan hindi na makabalik-balik din dahil maraming ginagawa. Sinasabit ko lang dito yung patuka natin sa hapon. Binababad ko na. Kasi hinahaluan ko ng palyat dahil sobrang lakas nilang kumain. Hinahaluan ko ng palyat. Yan. Nalagyan ko ng palyat. Tapos
Ilalagyan ko rin ng pag starter. Nahaluan ko rin ng palyat at saka ito. Kasi pagka puro ito lang, mahal ito eh. Pang week ito. Magatas. Yan. Ang paggatas ito sa buwik. Ito dating CR na ito. Dating bowl. Wala na namang tubig yan. Kaya ginagawa ko na lang. Nagpapatungan ko na lang. Tapos nilalagyan ko na rin. Para hindi nila maakyat. Gusto. Yung palyat, gawa yun sa niyog. Sa mga oil mill. Yan. Nahalo kong ganyan. Ito magiging resulta. So may mga kasama siyang mais, niyog. Yun ang pinapatuka ko. Kasi pag puro feeds lang ng pambuwik, magastos. Ano sasabi ko? Pag isa lang ang patukaan, yung iba hindi makatukain, oh. Inaaway, oh. Oh, yun. Inaaway. Kaya ang ginagawa ko, meron pa ako ditong isa pa. So may option sila. Pag doon lang kawawa yung maliliit, hindi makatuka. Oh, ayan. Dalawa na. Nandun kayo. Tapos dahil nga palyat yung gamit, nahilab kasi yung palyat. Napunta na doon yung mga duwag. Ang mga maliliit doon sa kabila, natakbo doon. Oh, matatapang. Oh, sama-sama kayo dito. Yan, tapos ito, binababadan ko na ng tubig uli para sa mamayang hapon naman. Patukaan natin, oh, puno na. Ano naman, lalagyan ng konting tubig. Kasi yung palyat, guys, yung sapal. Inisapal para sa galing sa mga oil mill. Sinasabit ko lang ito din sa bako. Yan. Tapos ito, lalagyan ko na ng palyat para mamaya babad na siya. Pag hindi mo binabad, makukuha na eh. Nahilap ang palyat, baka magbara sa tiyan ng mga baka magbara sa tiyan ng manok. Sobra yata yung tubig ko. Bukasan natin konti. Nahilab yan. Ibig sabihin nalaki. Yung tatlong yung isang salok mo ng palyat magiging halos tatlo. Kasi siya, hihilab or mag-e-expand, lalaki. Para bagang yan. So, ganyan lang kadami. Medyo madilim din dahil nasa loob tayo ng CR. Yan, sasabit ko lang yan dyan. Mamaya pagbalik ko, yung dating kaganto, ganyan na. Tapos wala na yung tubig. Nasip-sip na nung palyat. Kung mapapansin nyo, may electrical lines pa dito. Nandito pa nga tayo nakatira. Yan. Inalis ko lang ang bumbilya. Ginamit ko doon sa ating babuyan. Napakasukal na ng likod. Ang dami ng sampalok. Ang kapal na ng ube. Umabag na yung ube mula doon sa baba. Kasi doon tayo nagtanim ng ube ganyan. Umabag na. Hanggang doon na sa taas. Yun. Yo.
Ang laki na rin ng mga sili ah. Ang ganda pala ng variety ng sili nito. Parang pangkwan eh. Pang sinigang. Yung mga pula na yun. Hindi ko malapitan eh dahil may lambat. Yung mga saging natin oh, nagsusupling na. Marami na tayong natiba dyan. Sa malunggay natin oh, naging kahoy na. Sobrang laki na. Dati hirap na hirap akong magbuhay ng malunggay. Ngayon naman ay ang bilis na magtubuan. May mga ilaw pa rin yan. Christmas light. Nagana pa yan eh. Atin paganahin natin. Napabayaan na. Isa na lang nakakapasok dito. Isipin nyo guys, ang tagal din namin nakatira din eh. Oh. Napakasarap tumira din eh. Nung panahon na nagpapagawataan yung bahay. Ito, nagana pa to lahat. Ito yung sa Christmas light. Try natin kung gagana pa. Ayan. Gana pa. Pati pala yun nagana pa din. Galing. Para naman yung panel nung solar na ito kaso wala na, hindi na gumagana. Christmas light din to na ito yung solar. Tanggalin na natin. So ito, ayos na ayos pa ito. Linya ng kuryente. Yung kulambo natin oh. Ito lang nasira na oh. Kakahatak. Pero madali lang i-repair yan. Natin kung maraming itlog. Yung ito ang ginawa kong paitlogan eh. Ito. Ayun. Na doon sama-sama. Ayan. So yun guys, yun ang nangyari sa ating kubo. May ilaw pa din eh. Gana pa. Tapos ang kapal na ng puno. Talagang natakloban na yung kubo. Sampalok. Ang ganda na ng dahon. Kapal ng dahon. Napakasarap dito sa tanghali. Tapos ito yung orange. Yan. Pagka kami nakakabili ng orange sa bayan, yung hinog na orange, yung sa palengke mismo. Tinatanim namin ang buto dati, oh. Tumubo talaga, oh. Ewan ko lang kung magbubunga tong mga to. Kasi to eh. Yan, yun talaga, orange talaga yan. Tatlo yan eh. Ito pang isa. Yan. Ito. Bango, pagkakanuskos. Ito naman yung guyabano. Yan, tinanim din namin to. Guyabano. Kukain ko na lang yun doon, parang hindi masyadong healthy doon yung orange eh. Tara, labas na tayo. Sinasabit ko lang rin din eh. Sa pako. Yung lambat. Yeah. Hindi naman sila nalabas din. Hindi naman sila Ito nga, kababa eh. Hindi nalipad eh. Hindi sila dito, nalipad. Hindi nagtatangkal lumipad. Siguro, gusto na rin nito kasi lagi may pagkain sa loob. Yung papaya natin. Umapay. Siguro naghahanap sila ng kasi inyo nakahapay ang puno.
Ayan. Ano siya, dati siya nakatuwid, ngayon nakahapay na siya. Ito yung papaya na mahahaba ang bunga eh. Mahaba ang bunga nito. Napansin ko sa kanya, nalabas siya, punta sa init. Kailangan niya ng init. At pala natatabas ko itong anong doon sa balok. Kasi lumalabas talaga siya. Ayaw niya dito sa ilalim ng ano. Ayaw niya dito sa ilalim ng puno. Yung guys, narin pa yung mga ilaw natin dati oh. Ang dami palang bunga ng sampalok oh. Yung guys oh. Pansuka. Mga ano. Kung papasok dyan. Guys. Bagi manira ng bakod. Yung guys. Yung mga paglilibing natin ng mga baka, ng mga baboy. Yung paglilibing natin ng mga baboy, hindi ko na i-upload, hindi ko na in-upload yung iba. Kasi parang privacy din kasi parang iniiwasan namin na kumalat yung mga mga masamang balita. Christian, alis, Christian. Yes. Hey. Diyan, alis. Sino nakakaalala din eh. Para yung ating duyan dati na nakakabit doon. Tayo nagduduyan pa doon. Grabe na yung malunggay oh. Kapal. Kailan lang natin tinanim oh. Dami ng supling uli ng saging. Ang saging pala, mga kadampa, ang saging pala ano, 2 years marami ka ng sa isang taon namumunga na. 2 years marami na kami na natiba. Ito pa, may malaki pa dito. Yan. Yung malunggay oh, kasing taas na ng saging. Marami na kami natiba dito oh. Ayan. Kaya nagtanim ako ng mga ganito, malunggay. Double purpose, pang tao at saka pang baboy. Ganda ito kapag sa mga inahin. Binibigay natin sa mga inahin. Ayan. Maganda yan sa mga inahin eh. Lalo sa buntis. Ano naman, isunod ka ng sunod. Uy! May papaya rin tayo ditong isa. Yan, nakala ko dati namamatay na to eh. Tinulso ko lang uli. Nabuhay. Okay. Tayo na guys. Uwi na tayo. Nalilinisan na rin. Masukal na. Siyempre, busy tayo sa ating sa ating babuyan. Pinupukusan natin na maigi kasi medyo malaki ang ating puhunan doon sa babuyan. Kailangan pagtuunan natin ng pansin, maingatan natin na hindi magkasakit. Yun tayo. Manguha lang ako ng dahon din ng malunggay. Bibigay ko sa sa baboy. Kaya abot ko doon sa akin tagapag-alaga. Pala na aking malunggay oh. Sukal nga lamang. Kaya ako pag napasok din eh, hindi nakabuta. Ganyan. Para iwas kate. Iwas kati-kati sa paa. So, kung may mga ahas-ahas din, edi iwas na rin. Manguha tayo ng malunggay. Bibigyan natin sa sa baboy. Maswerte tayo mga kadampa. Maraming natira pa sa ating mga baboy. Marami ding namatay. Pero mas marami natira. Sa awa ng Panginoon.
Madami itong tinanim ko na to eh. Para nga to sa ano. Para sa mga ang pinaka-purpose talaga ito, ipapakain natin sa ating inahing baboy. Ang dami nating namatay na inahin. Pero babawi tayo sa ano, pagdating ng months. Bawi tayo mga kadampa. Sana makabawi sa mga nalagas. Ito yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraang vlog na sabi ko sa inyo tatabasan ko. Hindi na matuloy-tuloy ang pagtatabas eh. Dami nga na nagiging problema. Anyway, marami pa naman pagkakataon. Umakit na yung kalbasa oh. Yung kalbasa umakit na sa malunggay. Hanggang sa taas oh. Pag namunga yan dyan, ang bigat, kailangan ibaba. Umakit na talaga dun oh. Ayan, pag nabumunga, hindi pala matatanggal yan. Kailangan tinatabas to eh. Wala naman akong dalang gulok. Yeah. Dyan. Tatabasin ko na sana. Wala naman akong dalang gulok din. Wala akong dalang itak. Oh, tamo, nadyan ka na naman. Uy. Wala kang makakain dito. Ari baka ng aking pinsan. Anak ng baka ng aking pinsan. Hindi ari ang anak ng aking kwan. Ng aking inahin. Kapal. Oh, nabunga na pala yung ano natin oh. Maganda talaga kung maililipat. Kailangan mailipat ko yung ano, kaya lang malaki na eh. Ito yung kapatid niya oh. Halos kasabayan niya nung itinanim ko oh. Ito nabunga na itong isa oh. Sabi ko nga sa inyo malalaki ang bunga nito eh. Mahahaba ganyan. Ito buko pa lang to. Ang dami ng bulaklak. Ang gagawin ko dito guys, may ano pa, may kulisa pa oh. Wow, diyan pa kayo dumayo ha. Ha? Di pa kayo dumayo? Sana all. Oy. Guys. Di ni pa dumayo sa aking malunggayan. Huwag nating istorbohin guys oh. Nasa kasarapan na. Nasa kasarapan na. Sabi naman ng mga OFW eh, sana all na lang. Mamaya ay tatabasan ko siguro. Inakit na ng bagin eh. Hindi ako napagdala ng gulok. Anong bala kaya kapunta lang sa manukan. Dadagdagan ko pa yung malunggay para sa baboy. Dagdagan ko pa ng marami-rami. Ayan. Ito nga ginagayat ko pa. Ginagayat ko ito. Malunggay oh. Ginagayat ko ito at inihahalo ko sa pages. Pakasukal na.
Ganong kasustansya nito. Tapos ipapakain natin sa ating baboy. Di gaganda ang katawan ng baboy. At atang gagayatin na rin. Bye. Yan pala mga alaga akong ibon, guys. Kakakitil. Oh, malalaki na. Tandaan niyo yung una ko binalagyan. Kaliliit pa niyan. Parang inakay pa nung nabili natin ngayon eh, oh. Talagang napakalaki na. Yung akin namang mga lovebird, ginawa ko ng bahay. Lagi naman akong tinataguan. Tago sila doon sa loob, oh. Kung masisilip ninyo. Tago sila mag-asawa doon. Ginawa ko ng pugad eh. Pwede yung chinelas mo na rin eh. Chinelas mo? Guys, gagayatin ko lang. Ihalo natin sa ating pakain sa baboy.